Ipinaliwanag ng kausap ni Mil na ang bansang Sia ay opisyal ng itinuring at minarkahan ng kanilang panig bilang ang pinakamapanganib na teritoryo. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng mga cultivator ang basta-bastang pagsalakay sa lugar na iyon. Mariin pa niyang pinagsabihan si Mil na ang kanyang sinasabi ay isang direktang utos at hindi isang pakiusap. Nagtaka si Mil at malamig na nagtanong kung ang kausap ba niya ang nagpapasya sa lahat ng iyon. Pagkasabi nito, bigla niyang inatake ang lalaking kaharap. Kaagad siyang nagpakawala ng isang napakalakas na energy blast na Samira at tuluyang tumagos sa mga salamin ng templo. Habang unti-unting humuhupa ang usok sa paligid, isang umiikot na lilang enerhiya ang dahan-daang nabuo sa itaas ni Mil. Mula rito, muling narinig ang boses ng kanyang kausap, sinabi nitong ang Quicksand Throne at ang Shadow Throne ay kapwa na aga ng sealer ng bansang Sia, at si Mil ang pangunahing may pananagutan sa nangyaring iyon. Binalaan siya nitong kung ayaw niyang dumating ang araw na pati ang sarili niyang trono ay mawasak, mas mabuti pang sundin niya ang mga utos ng pamahalaan. Maaari namang magbulag-bulagan ang bansang A sa iba niyang mga ginagawa, dahil ang tunay nilang pinagtutuunan ng pansin ay ang Sun God Throne. Iminungkahi naman ni Mil na kung nais nilang makamit ang kanilang layunin, kailangan nilang magplano ng mabuti at kumilos ng paunti-unti. Samantala, sa loob ng villa ng ating bida na si Fang Yi, habang hawak niya ang nakuha niyang Quicksand Throne, napagtanto niyang mayroon pa itong matinding natitirang proteksyon kaya hindi ito basta-bastang mapipino. Dahil dito, nagpasya siyang ipatawag ang Sun God Throne. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang naabsorb ang purified energy ng trono na direktang pumasok sa kanyang katawan. Napatingala si Fang Yi sa kalangitan nang biglang bumagsak ang isang napakalakas na kidlat mula sa itaas, isang malinaw na senyales na malapit na naman siyang mag-breakthrough sa panibagong antas ng kanyang cultivation. Matapos niyang maabsorb ang kapangyarihan ng trono, agad siyang binati ng Red Spirit Flower at sinabing muli na namang tumaas ang lakas ng kanyang master. Nagtaka naman ang bida sa espiritual na bulaklak dahil kahit ganap na nitong nasakop ang Wood Throne at malaya nang makagagalaw kahit saan, pinili pa rin itong manatili sa dati nitong kalagayan sa loob ng paso sa bakuran. Ipinaliwanag ng Red Spirit Flower na bagamat matagal itong nagsanay sa mga kabundukan, mas komportable at mas angkop pa rin para sa kanya ang paso upang lalo pang tumibay ang kanyang pundasyon. Hindi na pinigilan ng bida ang kagustuhan nito. Gayunman, napansin niyang bagamat hindi gaanong tumaas ang espiritual na kapangyarihan nito, ang husay naman nito sa pagsasalita ay tiyak na umunlad ng husto. Pagkatapos, tinanong ni Fang Yi kung wala pa rin bang balita tungkol kay Lin Yi sa likod ng bundok, dahil araw-araw itong inaalala ng kanyang tita. Dahil dito, napagpasyahan niyang puntahan si Lin Yi kasama ang Red Spirit Flower upang tingnan kung nagawa na nitong makontrol ang bago niyang nakuha na Shadow Throne. Natuwa naman ang Red Spirit Flower habang naglalakad sila papalayo. Napangiti si Fang Yi habang iniisip na matapos nilang mapatay ang dalawang Throne Master at matagumpay na nakontrol ng bulaklak ang Wood Throne, ang tanging nais na lamang nito ay bumalik sa paso at mamuhay ng tahimik bilang isang simpleng halaman. Gayunpaman, hindi na rin iyon masama. Alam ng bida na ang lakas ng Wood Element ay nakasalalay sa napakalawak nitong sigla ng buhay, na malaki ang maitutulong sa espiritual na pagsasanay nila ng kanyang pinsan, at lalo na sa kanyang tita, dahil may kakayahan itong magpahaba ng buhay. Dahil dito, nagpasya ang bida na ipack-in sa Red Spirit Flower ang Illusion Crystal na nakuha niya mula sa King of Illusions. Gaya ng kanyang inaasahan, mabilis nitong natutunan ang sining ng ilusyon, na nagbigay rito ng mas malakas na kakayahang protektahan ang sarili at magsilbing karagdagang panangga para sa kanyang tita. Gayunpaman, ang higit niyang ikinababahala ay ang Shadow Throne. Malaki ang maitutulong ng Shadow Element sa lakas ng pakikipaglaban ng metal attribute ni Lin Yi, subalit nagkaroon ito ng kaunting problema sa pag-angkin dito, bagamat sa kasalukuyan, ang metal attribute ay dapat naganap na nakapipigil sa Shadow Element. Samantala, sa likod ng bundok, habang nababalot ng lilang enerhiya si Lin Yi, napagtanto niya ang tunay na kapangyarihan ng Shadow Throne. Bagamat kinilala noon ang trono ng dati nitong may-ari, napakababa naman ang antas ng pag-unawa nito sa tunay na lakas ng isang second sequence throne. Buong kumpiyansa niyang sinabi sa sarili na hindi na siya katulad ng dati na umaasa lamang sa matinding determinasyon upang lumaban.
Nang magsimulang magwala at kumilos ang Shadow Throne, agad na pinakawala ni Lin Yi ang kanyang nagliliwanag na gintong enerhiya upang protektahan ang sarili, bago buong lakas na sumigaw habang sabay na nagpapakawala ng isang pambihirang sinag ng kapangyarihan. Nagdulot ito ng isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid. Hindi nagtagal, nagawa ni Lin Yi na tuluyang pasukuan ang Shadow Throne. Hinarap niya ito ng buong tapang at dahan-daang lumapit. Kasabay nito, ang mga aninong lumulutang sa paligid ng trono ay nagsimulang mag-anyong kahawig ng kanyang mukha, isang malinaw na pagtanggap bilang bago nitong amo. Sa di kalayuan, sa paanan ng bundok, natano ng ating bida na si Fang Yi at ng kanyang tiyahin ang isang napakaliwanag na gintong sinag na sumabog at rumagasa patungo sa kalangitan. Napangiti ang bida ng mapagtantong matagumpay na nag-breakthrough si Lin Yi at tuluyan ng nakaabot sa ikalawang antas ng Divine Moon Realm. Matapos ang kanyang breakthrough, nagmamadaling bumaba ng bundok si Lin Yi. Sa karaniwan, ang breakthrough sa Divine Moon Realm ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng mental na pundasyon ng isang cultivator. Gayunpaman, labis siyang nagulat dahil halos wala siyang naramdamang negatibong epekto. Napaisip siya kung may kaugnayan ba iyon sa pagkamit niya sa trono. Bigla na lamang siyang nagulat nang marinig ang boses ng kanyang ina na tinatawag ang kanyang pangalan. Masayang niyakap siya nito habang may mga luha ng kagalakan at paulit-ulit na pinuri ang kanyang husay. Ipinaliwanag ng bida na labis na nag-alala ang kanilang tiyahin, kaya dinala niya ito roon upang makita mismo na ligtas siya at ganap nang napasuko ang Shadow Throne. Ngunit sinabi ni Lin Yi na sa totoo lang ay hindi pa iyon sapat. Natuklasan niya na upang lubos na mapakinabangan ang tunay na kapangyarihan ng trono, kailangang patuloy ding paunlarin ng nagmamay-ari nito ang kanyang sariling batayang lakas. Ipinaliwanag niya na ang dating may-ari ng Shadow Throne ay umasa lamang sa trono bilang mabilis na paraan upang lumakas, kaya limitado ang naging paraan nito ng pakikipaglaban at hindi kailanman na ilabas ang tunay na potensyal nito. Natuwa naman ang kanyang ina sa kanyang narinig at buong pusong sumuporta. Sumang-ayon din ang bida at ipinaliwanag na si Lin Yi ay isang henyo sa landas ng martial arts, kaya ang masusing paglinang sa sariling kapangyarihan habang hawak ang trono ang siyang tamang landas. Ang sinapit ng dalawang napatay na Throne Master ang pinakamalinaw na patunay na hindi sapat ang basta pagkakaroon lamang ng trono kung hindi naman ito nauunawaan ng malalim. Gayunpaman, nagpahayag ng pambihirang alalahanin si Lin Yi. Matapos umabot sa ikalawang antas ng Divine Moon Realm, mas lumawak ang kanyang pananaw sa mundo. Ipinaliwanag niya na maraming Throne Master sa bansang A ang kasalukuyang pumatay at gumugunaw ng buo-buong lungsod sa iba't ibang maliliit na bansa upang subukan lamang ang kapangyarihan ng kanilang mga bagong nakuha na trono. Dahil dito, may ilang maliliit na bansa na ang tuluyang nabura sa mapa. Sumang-ayon ang bida at ipinaliwanag na nagsisimula ng mawala ng kontrol ang kapangyarihan ng mga Throne Master. Maging ang gobyerno ng bansang A ay hindi na rin sila ganap na mapigilan. Ayon sa opisyal na ulat, 5 pang Throne Master ang bumagsak kamakailan dahil sa panloob na gulo. Bagamat nagkasundo ang magkabilang panig na hindi muna aatakihin ang bansang Xia, batid nilang hindi magtatagal ang ganitong kapayapaan. Ipinaliwanag ni Lin Yi na ang higit niyang kinatatakutan ay si Male, na sa ngayon ay nakapag-ipon na ng hindi bababa sa 10 trono. Naniniwala siyang ang ating bida ang susunod nitong magiging pangunahing target upang agawin ang kanyang kapangyarihan. Kalmadong sumagot si Fang Yi at sinabing huwag mag-alala. Sa tingin niya, hindi na rin magtatagal ang kasalukuyang kalagayan ng bansang A dahil hindi na nito kontrolado ang sarili nitong mga Throne Master, lalo na si Male. Nagsisimula na silang magpatayan at magsakmalan sa loob mismo ng sarili nilang bansa. Ang walang habas na paglalabas nila ng agresyon ay isang walang ingat na hakbang na unti-unting sumisira sa sarili nilang puwersa. Dahil dito, naniniwala ang bida na ang tunay na patakaran ng bansang A sa hinaharap ay hindi upang tuluyan siyang lipulin, kundi ang magmakaawa at makipagtulungan sa kanya.